Ano ang kahulugan ng Yahweh Shammah? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Cherry Lou. Ayan, nakikigalak po tayo sa kanyang kaarawan. And hello po sa buo ninyong pamilya. Now, yung topic po natin ngayon ay Yahweh Shammah. Ano po ba ibig sabihin nito? The name Yahweh Shammah means the Lord is there. It was given to the future city described in Ezekiel's vision, symbolizing God's abiding presence with His people. Unlike earthly cities that fade, this city would never be forsaken because God Himself dwells in its midst. The name points us to the covenantal presence of God fulfilled in Christ and perfected in the New Jerusalem. God's presence is both the believer's greatest comfort now and the ultimate promise of eternity. Sabi po rito sa Ezekiel chapter 48 verse 35, ito po ay parte ng vision o pangitain ni Propeta Ezekiel. So pag binasa niyo po ito, maganda basahin niyo yung buong chapter. Pagdating sa verse 35, sabi dito, the distance all around will be 18,000 cubits, and the name of the city from that time on will be, the Lord is there. Jehovah Shammah. Ang sukat sa palibot ng lunsod ay 18,000 siko, at ang magiging pangalan ng lunsod mula sa araw na yaon ay ang Panginoon ay naroroon. Now, bago po tayo dumako dun sa teaching po natin, para mas maintindihan po natin ano ba nangyayari dito sa Book of Ezekiel. Ganito po yan mga kapatid, yung sa panahon po nila, yung Judah po, isipin niyo po merong city, pinaka-famous, pinakasikat na city, yung City of Jerusalem. Yan yung emphasis during this time. Now, ang problema dun sa City of Jerusalem, bukod sa nandun yung temple, no? Yung naging problema no, napakalaga nito, to sisirain lang. Susunugin po ito noong 586 BC. At ang susunog po nito ay si Nebuchadnezzar. Wawasakin to. So that's a huge problem. Pero, merong vision si Ezekiel na yung someday magkakaroon ng temple. Magkakaroon ng bagong city. At itong city na ito yung tatawaging City of God. Ito yung eternal city. At tatawagin yung city na yon na Yahweh Shammah. The Lord is there. Now, bakit napakahalaga na yung city na ito, ini-emphasize ni Ezekiel na the Lord is there? Nawala ba yung Diyos sa city? Now, balikan po natin yung istorya ni Propeta Ezekiel. Alam niyo po, kahit sa Book of Samuel pa lang, makikita niyo yung concept ng ikabod. Yung Diyos, ito kasi pinagmamalaki ng mga Israelita na yung Diyos na nanahan doon sa templo nila. Sa temple doon sa Jerusalem. Yung temple nasa City of Jerusalem. Okay? Now, ang problema, sa Book of Samuel pa lang hanggang Ezekiel chapter 10 and 11, yung glory ng Diyos na pinagmamalaki ng bayan ng Israel, umalis. Bakit? Bakit umalis doon sa templo? Bakit umalis doon sa city? Simple lang yung dahilan. Napakasama at napakakorap ng bayan ng Israel. Kaya sabi ng Diyos, hindi na ako mananahan dyan sa bayan ko. Kailangan ko na umalis. You know? Yung presensya ng Diyos, inalis niya doon sa templo. Yun yung concept ng ikabod. The glory of the Lord departed from the temple. Kaya napakalaga dito sa vision ni Ezekiel na someday magkakaroon ng city at yung city na yun tatawagin na the Lord is there. Naroroon ng Panginoon. So it's a vision. Nakikita na ni Prophet Ezekiel na mangyayari sa hinaharap. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God departs from the old Jerusalem. Yung presensya ng Diyos ay umalis doon sa old Jerusalem. Bakit po? Yung intention po kasi ng Diyos sa Jerusalem, doon sa bayan ng Israel, wala pa sila sa lupang pangako, alipin pa lang sila sa Ehipto. Ang gusto ng Diyos, palayain sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, dalhin sila sa lupang pangako, pagpalain sila,
at gawin silang mga gawing successful nation yung bayan ng Israel para maitanyag ang pangalan ng Diyos. That's the purpose. Gusto ng Diyos sa pagpalain ng bayan ng Israel para hindi maitaas ang Israel, kundi maitaas ang pangalan ng Diyos. Ang problema, etong bayan ng Israel, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mas pinili pa nila yung mga Diyos-Diyosan ng mga bayan na pinalayas ng Diyos. Yung Diyos-Diyosan ng mga Amorites, Perizzites, Girgashites, yung Canaan. Now, sa galit ng Diyos sa kanila, sabi ng Diyos sa kanila, ay, hindi na ako mananahan dito, no? Inalis ng Diyos yung kanyang glory, yung Shekinah glory. Kaya napakalaga dito sa vision ni Ezekiel na the Lord is there. And point number two, the Spirit of God dwells in the New Jerusalem. So, pause muna tayo. Ano ba nangyari dito? So, sa Old Testament, umalis yung presensya ng Diyos doon sa templo. Pero pagdating sa New Testament, yung Espiritu ng Diyos ay nanahan sa mga taong nananampalataya kay Kristo. Sila yung tinatawag na New Jerusalem. Teka lang, parang mahirap yata yun parang city kasi din tinutukoy dito eh. Paano yung church, yung body of Christ, naging New Jerusalem? Dito po sa Ezekiel, dito po natin makikita yung New Covenant. Dito po sa Ezekiel, sabi rito, Ezekiel 36:26-27. Basahin ko na lang po ng mabilis, no? And I will give you a new heart and put a new spirit in you. Ang titigas kasi ng ulo ng bayan ng Israel eh. Pero sabi ng Diyos, darating yung time na bibigyan ko ng bagong puso yung aking bayan. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh, and I will put my spirit in you. Ibig sabihin may pagbabalik. Yung Spirit of God, yung presensya ng Diyos na umalis, ibabalik niya sa New Testament at mananahan na doon sa mga mananampalataya. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kaya po pagdating sa New Testament, yung church, yun yung tinatawag na temple of God. The temple of the Holy Spirit. So marami po ang mga verses na nilagay dito, no? Makikita niyo po yan sa 1 Corinthians 3:16-17, 2 Corinthians 6:16, at Ephesians 2:19-22. Yung church po, yan po yung fulfillment of Yahweh Shammah. Ibig sabihin, yung Spirit of God na nananahan na sa church na tinatawag ring Temple of God, na tinatawag ring New Jerusalem. Okay? So, sa Old Testament, yun yung literal physical building na city at temple. Pagdating sa New Testament, ito sa spiritual temple. Paano natin nalaman? Kasi po si Ezekiel, ang vision niya, something that will happen in the future na mangyayari sa church. At yung consummation yan, kumbaga yung kabuuan, yung fulfillment, ay makikita po natin sa Revelation chapter 21. So sabi dito, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city. Tingnan niyo po mabuti, no? Holy city. Dito sa Ezekiel, sabi dito, and the name of the city from the time on will be the Lord is there. So may nakikita si Ezekiel na city someday in the future. Pagdating sa New Testament, sa Revelation, I saw the holy city, the New Jerusalem. Yung Old Jerusalem, papalitan ng New Jerusalem. Sabi dito, coming down out of heaven from God, prepared as a bride. So yung New Jerusalem pala, bride pala yun, hindi pala yun physical na city, kundi bride, yung babaeng ikakasal. Tao pala yun. Beautifully dressed for her husband. At pag binasa niyo po yan, bandang dulo, sabi dito, come, I will show you the bride, the wife of the Lamb. Yung city pala, yung holy city pala, ito pala yung bride of the Lamb. Sino ba yung bride of Christ? Bride of Jesus? Hindi ba yung church? So, yung holy city na tinutukoy doon, basahin ko po sa verse 10. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God.
So yung Holy City na Jerusalem ay tinatawag ring bride. Walang iba kundi yung church. Kaya po, yung Old Jerusalem sa Old Testament, pagdating sa New Testament na New Jerusalem, yan na po yung church. At yung Spirit of God, yung presence of God na nanahan sa literal na templo, pagdating sa New Testament, sa panahon natin ngayon, tayo na yung templo, yung church. At sa atin na nananahan ang Spirito ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Ezekiel na the Lord is there, ang sinasabi ni Ezekiel, the presence of God, the Spirit of God will live in you, in me, will reside in the church. Nananahan na ang Diyos sa iglesia na tinatawag na templo, na tinatawag ring New Jerusalem, na tinatawag ring Bride of Christ. So, nagets po natin? Kaya yung nakikita ni Ezekiel, tayo po yun. Yun yung future. Someday, basahin ko po yung Ezekiel 36, no, yung New Covenant, I will put my spirit in you. Hindi na mananahan ng Diyos sa building. Mananahan na ang Diyos sa atin, sa iglesia. Kaya po bilang application, no, maganda po itong topic na to. Talagang mahaba lang i-discuss, pero napakaganda po. So bilang application number 1, submit to the Spirit of God's purifying power. Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa atin para linisin tayo. Kung papaano ang ating Panginoon Jesucristo nung pumunta siya doon sa literal na templo, sa City of Jerusalem, doon sa templo, pinaglilinis niya, di ba? Pinagtataob niya yung mga, ginawa niya tong den of robbers. Puro kung ano-anong negosyo ang ginagawa doon sa templo, pinagtataob niya. Sabi ni Jesus Christ, hindi ito yung kalooban ng Diyos. Dapat ito house of prayer eh. Pero later on, inihayag na sa Biblia na tayo na pala yung templo. At tayo yung nililinis ng Santong Espiritu. Kailangan lang nating magpasakop sa pagkilos ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Mga kapatid, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo. Nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. You just have to be conscious. Kaya point number 2 natin, stay conscious of God's presence in our lives. Manatili tayong conscious. Lord, totoo ba na naririto ka sa akin? Namumuhay ka sa akin? Nabubuhay ka sa akin? You reside in me? Pinili niyo akong maging tahanan niyo? Alam niyo po mga kapatid, ang banal na Espiritu laging nangungusap sa atin. Kailangan lang talaga nating makinig. At si Ezekiel, nakita niya in the future, the Lord is there in the church, among the people of God, in their lives. At ito po ay natutupad na sa atin ngayon. The Lord is there. Nasa sa atin ang presensya ng Panginoon. We just have to be conscious and aware na pinapakinggan talaga natin yung tinig ng Santong Espiritu upang sundin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Point number 3, shine brightly as a city on a hill for God's glory. Alam niyo po, sinabi ni Jesus Christ yan sa Matthew chapter 5:14-16. Sabi niya dun sa mga disciples niya, you are the light of the world. Sipin niyo mabuti kayo ang liwanag ng sanlibutan ito. Kayo yung ilaw. Pagkatapos niya sabihin yun, yung kasunod na kasunod nun, ang sabi niya, a city, lungsod. A city set on a hill cannot be hidden. Anong sinasabi ni Jesus Christ dito? Kayo yung city of God. Hindi pwede kayong itago. Ang picture po niyan, yung Jerusalem, nandun sa hill eh. Kayo na yan eh. Kayo na yung fulfillment ng Jerusalem. You are the New Jerusalem. You are the city of God. You are the temple of the Spirit. Magningning kayo, magliwanag kayo. Yan po yung disenyo ng Diyos doon sa Jerusalem long time ago. Pero nagrebelde sila sa Diyos. Dahil doon, yung church, tinawag ng Diyos para sila yung maging city of God. Para yung church maging city of God na magliwanag. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Para po sa ating discussion, how can we practically shine brightly so that others may see our good deeds and glorify our Father in heaven? Tayo po'y manalangin. Yahweh Shammah,
I praise you for being the God who is always there. Thank you that through Christ, you are with me in every circumstance, guiding me by your Spirit and comforting me with your promises. Help me to rest in your presence when I feel weak, to rely on you in every decision, and to rejoice in the hope of dwelling with you forever in glory. May my life reflect the peace and joy of knowing you are always near. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, Anonymous. Thank you po sa inyo at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.